ako bilang former rebel na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. I-criticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President Marcos Jr. sapagkat para sa kanila surrender ito. And number 2, ito ay panloloko daw dahil itatrap sila. And number 3, there will be no amnesty if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission, then submit yourself to the majesty of... Yan, ito, maganda tong nangyayari ngayon. Itong programa na pinapasuko, bibigyan ng amnesty. At ito raw ay siguradong kokontrahin ng Makabayan Black, ng Makamatayan Black. Kokontrahin to nila Franz Castro et al. Oh. Ayaw nila to. Bakit? Ayaw nilang humina sila eh. Maganda tong programa na to kasi pinasusuko, pinabababa ang armas at bibigyan ng amnestiya para sila ay manumbalik sa gobyerno. Ito yung magandang proyekto. At malalaman natin kung sino ang kakahol about dito sa amnesty program na ito. Kasi ito po ay isang programa din ni PRRD before at itutuloy ni Marcos ngayon. Magkakaroon ng amnesty. Kokontrahin to for sure, abangan ninyo. Kokontrahin to ng mga komunista at mga makakaliwa. Dahil may bababawasan sila ng lakas. Pero ito ang aabangan ninyo. Siyempre, kokontrahin to ng mga makakaliwa. Obviously. Kasi itong amnesty ay kontra sa kanila ito. Ito ang tingnan nyong mabuti. Kokontrahin din to nung akala natin para ang kanilang puso ay para sa mga Pilipino. Pero sa totoo lang, komunista pala. Pero sa totoo lang, nakasuporta sa mga komunista. Naintindihan ninyo? Kokontrahin nila to, magtatago sila sa kunwari, ay may magpapaliwa-paliwanag sila ng kung ano-ano. Oh. Pero sa totoo lang, tingnan ninyo ang kanilang agenda. Panig sila sa mga makakaliwa. Ayaw nilang mabawasan ng puwersa ng kaliwa. The law and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas. Ito pala yung kung bakit gusto nila ipa-abolish itong sila Franz Castro, ang NTF-ELCAC. Kasi yan, importante, NTF-ELCAC ha. Gusto nila pa-abolish. Sino pa ba may gugusto niyan? Di makakaliwa. Di sila. O yan, sila Franz Castro, gusto raw. O yan pala. Sa totoo lang, dahil sa Barangay Development Program at dahil sa NTF-ELCAC na flagship program, ay ang Barangay Development Program, napakaraming milyon ang buhay na bumuti. So yun yung sinasabi ni Eric is talagang very consistent with what we are seeing right now with that Ian Fry na kaibigan nila. At yan yung paulit-ulit nilang sinasabi, abolish NTF-ELCAC kasi ayaw nila na bumuti ang buhay ng pinakamahihirap sa atin. Your comment on that, sir? Yes, Mama Lorena. No? Actually, may kasabihan na kami nung nandun kami sa Samar na when the road ends, insurgency begins. So, talaga, kung walang kalsada, walang development dyan, nandun yung CPP, NDF, at sila yung nagde-demonize ng gobyerno doon sa mga taong bayan. At dito naman sa, magmula nung in-implement natin itong Barangay Development Program, meron ng naidagdag na 825 kilometers na kalsada, na farm to market road, so to speak, na nandoon sa 2,000, no? Mahigit 2,000 na barangays. At ang beneficiary nito ay 2.6 million. Oh, malaki. So you can just imagine na nakinabang doon sa 825 kilometers na farm to market road, umabot na ng 2.6 million na tao. Doon sa mga school buildings na pinatayo natin, meron tayong 404 na na-complete na. Ang nakikinabang dito ay 449,000 na... Kita nyo, daming nakikinabang. Kaya ayaw nila. Yung confidential funds, nakikita nyo na po. Okay? Yan po ang pinupuntahan ng confidential funds para sila isugpuin, para pahinain sila. Naalala nyo sa Gikan sa Masa, yan yung sinabi ni PRRD. Pag ikaw ay sumuko, bibigyan ka ng lupa, bibigyan ka ng bahay, bibigyan ka ng kung ano-ano. Oh. Diyan po napupunta yan. Kaya kita mo, sa Davao, anong nangyari? Naayos, di ba? Oh. Humina. And significantly, nung panahon ni PRRD humina. Kaya galit yung mga yan. Nagigets po natin. Ito po yung amnesty program. Tao, including yung mga students. Wow. Dito sa Buhay ang NTF-ELCAC. dito sa water supply and sanitation.
may nakinabang na 927 na barangays. At ang beneficiary nito ay 950,700. Imagine mo yung kababayan natin na nabigyan ng malinis, potable water na magagamit nila 24/7. Very good. Doon naman sa health station, mayroon tayong 442 barangays Ganun na ba? recipient nito, na umaabot naman yung nakumpleto na eskwelahan or na health station na 254. So napakarami nito na ang mga beneficiary nito ay almost 600,000. So suma total kay Eric, Ma'am Lorraine at saka Brother Franco. Yes, sir. Ito lang, alam mo yun po sa akin, tanggalin mo ang droga at tanggalin mo ang komunista sa Pilipinas. Yung kalsada dyan, safe na safe. Kahit ikaw ay babaeng napakaganda. Isipin mo ha, walang droga ang Pilipinas, walang komunista, safe ang kalsada. Ang projects, no, ang projects na in-implement ng NTF-ELCAC sa loob ng 3 taon na BDP ay umaabot na ng 5,293 projects na ang beneficiaries ay more than 5 million. More than 5 million. So you can just imagine yung natulungan nito programa na ito. Tapos may Nakakapagtaka bakit ayaw nila nito eh. Diba? Magdududa ka na lang. Pag politiko, ayaw nito. Ano kayo, kampi sa makakaliwa? ng mga ayaw, ewan ko na lang kung anong sasabihin ng taong bayan sa mga tao o mga organisasyon na tumutuligsa dito sa programa ng NTF-ELCAC. Sir, may question ako. Related to that, Eric. So we saw that the NTF-ELCAC has really touched the lives of so many Filipinos. Naiiyak ako. And actually, this is a short story. No? Yesterday, yung kapatid ko, my sister, nagpunta siyang salon, nagpaayos ng buhok. Tapos sabi, yung sister mo, ako, no? Yung si Lorraine, and then she said, oh, yung barangay ko, barangay Hitapian. Hitapian, Samar. Kinuwento niya ngayon yung napakalaking improvement dahil sa barangay development program. When this is from out of nowhere, no, Filipinos, yung lives nila ay natatouch. So, Eric, my question to you, in connection to what the fantastically good news of Director Baharin. So, nakikita ito nila Franz Castro. Of course. Naririnig nila ito. Nila. So, yan, ha? Kaya kukontra yan. Sure yan, nakikinig yung mga yan. Bakit pa rin sila tuloy-tuloy? Bakit, Eric? Sapagkat ito ang kanilang failure. Once ito po itinambol nila at ipinalaganap ito sa buong mamamayan, kagaya na sa laban kasama ang bayan, mawawala ng saysay ang anumang pag-atake nila sa gobyerno because lalabas ngayon ang katotohanan na ang lahat ng kanilang sinasabi nitong mga operatiba at propagandista ng CPP, NPA, NDF ay puro pagsisinungaling at panluloko sa mamamayan. Eric. That is the reason ayaw nila itong ilantad. Yeah, but Eric, there's no need to make it lantad because the informal surveys, 87% already know what NTF-ELCAC is. So wala na, alam na, lantad na, alam na. So why do they still continue? That is the order. Because France has to have her gluta. Of course, may benepisyo siya. May benepisyo siya. Ang pinaka order ng CPP ito sa kanila to destroy. So why is the Central Committee still... Binibigyan sila ng proyekto, di ba? May nakikinabang. Sinisiraan itong mga makakaliwa. Naintindihan? Pag siniraan, magbumuka silang sinungaling kasi ang dami nilang napapakinabangan sa gobyerno. O, di ba? So, ewan ko na lang. Ano pang lusot dito ng nitong Makabayan Black? Doing that because what? What do they gain from it? They're hoping to reverse the gains in the public perception. Can they still do it? I don't think so. No more, no? Mahirap nilang. We've reached the tipping point. Wala na. Yes, mahirap na. And I think that brings us to the final interaction ni Brother Franco. Yes, gusto ko lang ito bago natin bitawan na ang yes, Ma'am, ating napakaganda ng news. Yes, Sir Baharin, isang katanungan na lang po sa akin. Yes, ano po masasabi ninyo sa napakagandang hakbang na ating Pangulo granting yung Proclamation number 404, granting amnesty to former rebels, former members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF, who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Ano po masabi ng NTF-ELCAC dito? Latest ito, sir, na balita from kanya ngayon. Yes, Brother Franco. Actually, ito yung pinakamagandang balita na pumasok kaninang umaga na pinagpestahan talaga namin ng taga-NTF-ELCAC. Kasi ito na yung inaantay namin, ito na yung matagal namin iniintay na issuance ng executive. Para sa ganun ay tuluyan ng magsibabaan yung lahat pang natitira doon sa kabuntukan na naniniwala pa sa CPP, NPA, NDF. So kung matuloy ito, no, na kung makongkor ito ng Congress, which I believe they will concur it immediately para hindi maantala yung implementasyon ng programang ito, we are hoping na yung more than 1,000 na regular na NPA at ang kanilang mga alyado ay bababa na. So ito yung kumbaga ito yung pang last effort ng gobyerno. Ito yung magandang ginawa ni Marcos na patungkol dito, itinuloy niya itong mga proyekto. Tandaan niyo po proyekto ito. Ito ang pangalawang
proyekto ng kung saan nakilala ang Duterte. Itong laban sa mga komunista. At ito ay inaprubahan at magkakaroon ng amnesty. At yung mga natitirang 1,000 na lang daw na mga NPA, etc., bumaba na. Iwan nyo na yan sila Franz Castro. Kumikita yan eh. Merong ano yan. May MOOE yan. May natatanggap ba kayo? Kaya baba na kayo, baba ninyo armas ninyo, makipagtulungan sa gobyerno, tama na yung komunista, let's move on. Kasi puro lang, lahat naman yan eh. Sige, magreklamo sila kay Duterte. Magrereklamo sila kay Marcos. Ang susunod, Duterte na naman. Magrereklamo sila. Wala, puro reklamo lang yan. Wala namang gusto yung mga komunista na yan. Wala namang gusto yung mga makakaliwa na yan. Sila lang ang tama. Kaya this is a good, hopefully, maging matahimik na yung ating bayan. At least, masolusyonan natin yung one part. Kasi ang kalahati pang problema natin ay pagdating sa droga. No, but at least, eto, mabawasan ng kalahati yung ating safety, yung ating pangamba. Para sa ganun ay magsibabaan na ang natitira pang mga rebelde Kasi na CPP, NPA, NDF na nandoon sa kabundukan. Mawala yung legal impediments, Brother Franco, Ma'am Lorraine, yung mga warrant of arrest, yung pending cases can now be facilitated because of the legal basis of the existence of amnesty. At may mga guidelines na patungkol sa pagharap sa mga kaso na ito. Pero Colonel Baharin, idudugtong namin ang tanong ito, although sasagutin ko rin mamaya, dudugtungan ko ang aking katanungan na ito. Sigurado kami, ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. I-criticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee. O challenge yan sa House. O sino ba leader ng House? Di si Speaker. Kokontrahin to ng NPA at definitely for sure daw kokontrahin to nila Franz Castro. Ewan ko sa inyo, Speaker, kung susuportahan nyo to. But anyway, dapat ituloy ito. Communist Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President Marcos Jr. sapagkat para sa kanila surrender ito. And number 2, ito ay panloloko daw dahil itatrap sila. And number 3, there will be no amnesty if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission, then submit yourself to the majesty of the law and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas. They will not do it, Colonel Baharin. I am very pretty sure about that. Sigurado ako na yun ang magiging posisyon ni Raul Manuel, Arlene Brosas, and Franz Castro. And they're going to attack the government. Instead of providing gratitude, pipigilan nila ang pagbaba ng mga kasamahan nila at kanila itong i-expose na pakana ng gobyerno for surrender. You know what I've learned? Tama ba ito, Eric? No? What I've learned, no, is that kasi itong mga CPP na ito, no, ginagamit nila yung mga cases na yan sa mga anak natin na nag-NPA na gusto nang mag-surrender. Tinatakot sila. Katulad si Chad Book, no, who was an NPA, hindi siya teacher, hindi siya volunteer teacher. Yes. Terorista si Chad Book, okay? Tony Lavinia, di ba? Get your facts straight. Get your facts straight. Yeah, so ginagamit nila yan noon. For instance, doon sa case... Ito, kaya panawagan to sa mga NPA na gusto nang sumuko, huwag kayong maniwala dyan sa inyong may MOOE yan mga yan. But anyway, meron po kayong matatanggap sa pamahalaan. May amnesty po kayong matatanggap. So, makipagtulungan na lang kayo sa pamahalaan at least open sila ngayon. Gaya ng pagiging open din nila PRRD pagdating sa amnesty. Si Chad Book, he wanted to surrender. Matagal na. Sabi niya, haharapin ko yung mga kaso ko. And they said to him, nako, papatayin ka, nako, ganyan-ganyan. So he didn't. And in a month's time, he was dead. What do you say about that, Tony Lavinia? You're happy? Yun. Sir, your reaction doon sa sinasabi namin ito'y bubutasin nila, iintrigahin nila. Actually, kay Rick, aasahan na natin ito na ito ang gagawin nila. I-discredit itong proclamation na ito. Kagaya ng ginawa nila noong... Watch out guys. I-discredit. Ito, sinasabi na nila in advance, i-discredit itong amnesty para hindi mapahina yung kanilang hanay. Proclamation na ginawa ni Presidente Duterte noong 2021. So, we expect, but then, alam na rin ng taong bayan, namulat na ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga kamag-anak nitong mga nandun pa sa kabundukan na member ng CPP, NPA, NDF. Sigurado ako nito na magkakaroon ng influx ng pagbababa ng mga supporters ng CPP, NPA, NDF. Kasi ang maganda dito sa inilagay sa proclamation na kay Rick ay isinasama pa itong mga member ng kanilang suporta na nanggagaling sa
Right, sir. nanggagaling sa labas, no? Yung fraud organizations. Sabi dito is former member is understood to refer one who has a former member of the CPP, NDF or their fraud organizations. So, So meaning to say, open sa lahat ito, even yung mga Urban nasa operatives. fraud organizations nila ay pwedeng lumabas Oh. at mag-avail nitong amnesty proclamation So, na ito. ano, At so- napakaganda ng programa na ito. Director Baharin, so sila Franz Castro, they can avail of Yes, this. David Basilio. Franz, pwede ka na pala eh. Mag-apply ka na, Franz. Sumuko na kayo, Franz! Franz! Suko na kayo, pasok na kayo sa amnesty program ni Marcos. Pero ma'am, may requirement. Ano Why not, requirement? ma'am, kung gusto nila mag-apply? Aminin nila na nagkamali sila, nagkasala sila sa taong bayan at sa batas, at magpapailalim sila sa sakop ng batas. Yan, ito po maganda. May admittance, no? Papasakop na sila. So makikipag-cooperate sa gobyerno. Hindi na sila maghahasik ng lagim. If they will not do that, they will not be qualified for amnesty. Okay, my question to Director, Director, so there are Franz. Ruel. conditions like that, no? So Director Baharin, kasi may maraming mga nagtatanong dito, no, na Avail parang na. ano bang ibig sabihin nito, no? Si BBM kinakaibigan na niya ang CPP. Totoo na pala 'yon na nag-alyado na sila, ganyan. So, pwede mo bang i-explain na this is really a good step for our country, no, pagdating sa kapayapaan, tunay na kapayapaan? Yes, sir. Yeah. Kindly explain to the people, please. Yes, ang programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na dito sa ating mga, yung kumukontra sa gobyerno, no? Yung unity, peace, and development. Gusto ng ating Pangulo na magkaroon ng unification ng lahat ng naghihiduan at pare-pares nating tumbukin ang landas ng kapayapaan at development. So very powerful yun na kagustuhan ng ating Pangulo. That's why isa ito sa mga programa ng gobyerno para magkaroon na ng unity, peace, and development. And of course, after this unity, peace, and development, continuous delivery of basic social services doon sa mga lugar na dati na pinamumugaran nitong mga CPP, NPA, NDF na ito. At hindi lang ito, tatlo yung rebel groups, no? Yung rebel groups na or organization na binigyan ng amnesty. Kasama dito yung RPMP, RPA-ABB, yung MILF, sa MNLF. So kumbaga lahat na ito, it's a program of the government to unify the people towards a progressive and peaceful environment and nation. At huwag sila mag-alala, Colonel Barry, no? Brother Frank, Ma'am Lorraine, there are guidelines to this. Number one requirement, aaminin nila na nagkamali sila at ipapailalim nilang sarili nila sa sakop ng batas and they will be evaluated by the government. Will it be all cases, Eric, even murder? I think ang hindi kasama ay ang kidnap Ako! and rape. Yun lang. Hindi kasama yung kidnap or ransom. Sino ba yung may kaso sa kidnapping? Ay, sus Mario. Hindi mo ma-avail yung amnesty. Sino ang may kaso sa kidnapping? What about murder? Murder yata, ma'am, sakop siya dahil doon sa framework ng armed conflict. Okay. Pero yung Alright. pagsasagawa ng kidnap or ransom, yun ang problema natin kay Franz Castro. Naku, Franz. Sa Toro Campo. Oh, Kasi yeah. kidnapping and forcible abduction of minors yun. Mukhang malabo isakop yun sa amnesty. Parang tinatanggalan mo na pag-asa si Franz Castro, makabalik ka. Susuko na sana ka, Eric eh. Kaso lang, na-demoralize sa sinabi Hindi mo. na ata makakabalik. Pero Franz pag Castro, ganyan pa man na ka, Eric, Ay, Mandarin. may dugtong kita, Francis Colonel Barry. Sige, go ahead po. Sir, go ahead, sir, for final clarification. Nakamute kayo, sir? Sir, nakamute kayo. Ayan, go ahead, sir. Oh, Sir, I can't hear you. Unmute mo na, sir, unmute. Yes, Yan. Sir, Ma'am Lorraine, ang mga hindi mapapayagan, the Amnesty Letter of Proclamation shall not cover the kidnap for ransom. Kidnap or ransom. Kidnap for ransom, mukhang papasok yung sinasabi ninyo doon kanina. Wala namang ransom yung kay Franz. Kidnap lang. Ay, wala namang ransom. Recruitment yun eh. Kidnap, recruitment, hindi naman for ransom. At ewan ko sa inyo ha, hindi ako nagbibintang. Sila po ha. Oh. Massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity as defined in the revised Oh. Sexual Penal abuse. Code, violation of Republic Act number Yari si 9165, Baba din dito. Yari. yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, grave violations of Geneva Convention of 1949 and genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, and other gross violations of human rights. Ay, parang Ito dami. yung hindi cover. Yung So, mga ano yung pagpatay covered? civilian, bawal. Oo, So, ang covered naman, murder, yung mga ambush na nangyayari sa enkwentro o yung labanan, Yeah. established, pwede siya. Pero yung dinukot mo, ang police, tinorture mo, o ang sundalo, binalatan mo, pinugutan mo ng ulo, bawal. So, binanggit ni Sir Barry. Eric, ano ba yung sinabi mo? Kaya kailangan may evaluation. Pero Yeah. wag po kayo mag-alala sa mga nakikinig na mga kababayan natin. It is not absolute immediately. First requirement, they have to admit na nagkamali sila. So surrender sila at magpapailalim sila sa sakop ng batas. And they will be evaluated. But
Ang maganda nito, opportunities are provided for them to go back to the folds of the law and live normal lives under the process of amnesty. And ito ay promulgated na ng Presidente, required na lang ng affirmation support from Congress. Sir Bahari, Yun. Aprobado na ng Presidente. Alam mo, maganda tong ginawa ni Marcos. No? Isa sa maganda niyang nagawa at tinuloy niya tong programa. Again, programa po ng Duterte ay patungkol sa, alam mo naman, galit sa adik yan at galit sa mga makakaliwa ang mga Duterte. At buti na lang, sinusuportahan tong programa na ito at magkakaroon ng amnesty, itutuloy, bababa sila, para yan sila Castro. Ay, ito mga makakaliwa na ito, humina na once and for all. Ituloy-tuloy na. Humina na kasi yan eh, no? Ngayon ang nanumbalik na. Kaya lang, kailangan lang dito sa Congress daw, no? Hindi ko alam kung ano magiging partisipasyon, kung ano magiging take nito sa Congress. But sana, dahil baka may tatamaan na mga kasamaan yan sa Congress, ay suportahan ninyo itong programa ni Marcos ng amnesty para matapos na ang problema natin. Sino bang natutuwa diyan sa mga makakaliwa na yan? Sino bang natutuwa diyan sa mga komunista? Ewan ko, yung ibang makadilawan eh. Ewan ko ba't natutuwa sila diyan. But anyway, para naman maging safe ang ating kalsada. Mabawas-bawasan. Di ba? Especially ito hindi masyadong ramdam sa Manila o sa mga malalapit na probinsya, pero ramdam po ito sa mga malalayong probinsya. Etong kanilang lakas. Bagamat sila ay significantly humina na, wag tayong magkampante until talagang patay na. O ulitin ko hindi po yung tao ang patay. Patay na yung kanilang organisasyon. Kaya nga habang malakas ito, patayin na itong organisasyon na ito nang manahimik na itong bayan natin. Ito good itong nangyaring ito. Kaya lang, sana yung mga kaalyado ni Marcos, etong mga kanyang nakapaligid sa kanya, minsan ito ang sumisira. Hindi ko alam paano sila magre-react. Baka mamaya kokontrahin. Bantayan po natin. Ito lang in advance. Sinasabi ko na po sa inyo, in advance, ano magiging stand ng Kongreso dito? Ano significantly ang magiging stand dito nila Speaker? Ano magiging stand ng mga politiko natin dyan sa amnesty na yan? At dito malalaman natin sino yung merong patagong suportang ibinibigay sa mga makakaliwa. Sabi ni Samara and Berry, nasa Senado, Congress, government agencies head, how sure tayo na walang komunista, terorista nakaupo dyan? Kaya nga tama po Samara. Kaya nga, bantayan natin. Kasi definitely kukontrahin nila to. Kasi nga, pagka sumuko, hihina sila. Mababawasan sila. So, kung pinagtanggol mo, malamang-lamang, ayaw mo nitong programang ito. Kasi ayaw mo humina. O, ano pang ibig sabihin nun? Di andun sila. Ayaw nila ng NTF-ELCAC. Ayaw nila ng programang amnesty ni Marcos. Ayaw nilang sumuporta sa kapayapaan. Kaya di ko maintindihan Wala namang ginawang illegal si Sara sa totoo lang. Diba? Wala namang ginawang illegal si Sara Saan ba gagamitin yung mga yun? Yung confidential funds, di ba? Kaya nga naalala nyo anong binanggit ni Sara? Yung ayaw sa ganyang programa ay against sa kapayapaan ng bansa. Ito. Meron akong gusto i-discuss sa inyo. Comedy naman tayo